Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mecha Ame from Japan. Kabayan Sagittarius. Hindi ko na-explain kasi lagi namin natin itong ginagawa. No? Na-ghost ka man, single ka man, may third party man, or sa mga single. Yan. Tingnan natin kung may mga parating sa inyo. Nararamdaman, intention, behavior, action, your feelings, new coming, at need to aware. Yan, yung mga messages na dapat malaman this May 2026. Para ka Sagittarius, vice versa tayo, ha? Tingnan natin na iyong message of love oracle deck. Sagittarius. This May. Uy, mukhang iba si inyo, mukhang indecisive, hindi makapag-desisyon. Kumbaga, nandun yung point, may pwedeng tao na nagkaroon ka ng distance, hindi siya makapag-desisyon, nandun yung point of nasasaktan. Ano? Sa nakita ko dito. So, this May is your new chapter. Sa life mo man yan, sa love life mo man yan, o sa aspeto ng buhay mo, congratulations, I'm trying to move on. Kaya iba sa inyo is, magkakaroon na talaga ng pag-movement, no? May moving on, okay? Parang don't care na sa past situation and nando ka na sa point of stepping up, no? Nando sa point na congrats at may mga reunion this May. Nakita ko dito, we will always come back to each other. Kumbaga kung nagkahiwalay kayo nito is muling itong kokonek sa iyo or ikaw sa kanya, vice versa, or sa iba sa inyo may mga reunion, no, na magaganap o mangyari by this May. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is kung single ka, baka makilala mo siya sa isang sitwasyon na may events. Ganyan. Baka magkakaroon ng mga attraction, ganyan, mapapatingi at mapapangalawang tingin. O, di ba na sa point na yun? Saan ka? O, mukhang yung mga nagkahiwalay dyan na mukhang gustong uli ng one more chance. Dun, 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 dun. Para kay Sagittarius. Sagittarius po. The Love Oracle. Oy, single, alone, isolation, lonely, and guarded. Mukhang may may magte-text. May third party, mukhang makaka-receive ka sa kanya ng either a news, text message, or may mga phone call, or minsan baka may direct message yan. So, iba sa inyo is maaaring nagkakaroon tayo ng pag-iisip, connect ba ako sa kanya or hindi, o kaya is tatawagan ko ba siya, or mga ganong sitwasyon, no? May nag-isolate, Tingnan natin. Sagittarius, uy! Generation, children, ancestor, and origin. May mga anak ba kayo? Or pwede rin doon sa point na new chapter is also mga newborn baby, mga anak, mabubuntis, mga ganyan. Or sa iba sa inyo, tulad ng sabi ko, may reunion, di ba? May mga reunion with comes of family, ganyan. Magkakaroon ng mga yung iba dito, there's a connection when it comes to a family. Hindi ko alam in what way when it comes to connection pagdating sa family. Pwedeng yung mga blockage or pwede rin naman ng mga pangako from the past na itutuloy-tuloy, pwedeng na sa point na yon. Or sa iba, ay unexpected, May mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari by this May. Baka bigla ang kaganapan, bigla ang message, bigla ang connection, bigla ang yung mga sitwasyon na hindi mo mapipredict, kumbaga, unpredictable situation na pwedeng maganap o mangyari when it comes to your family or sa iyong mga connection, no, na handun sa point na yon. Pwede rin na, kung titingnan ko ito, tsaka itong indecisiveness, nandun yung point when it comes to family, kasi andito si ancestor, siguro may mga pag-uusap kayo related to stability, bahay, lupa, mga ganyan. Kayamanan. Yeah, yung mga ganyan situation. Pero, be ready, sa nakita ko dito sa iyo. And tingnan natin na iyong hidden secret. Hidden secret heart para kay Sagittarius.
Oy, shallow, hollow, empty, and boredom. Mukhang may iba dito na ano Kung titingnan ko siya dito, ano to, gusto niya uli, parang, ano to parang gusto niya kumonek sa'yo sa mga nagkahiwalay. Nafe-feeling, parang nawala ka sa kanya o hindi siya nagkaroon ng connection, parang nagkaroon ng distance, parang they feel empty. Parang, ba't ganun? Ba't ganyan? Parang may kulang. Parang nando sa point na yon. Ako nakikita sa inyo. No? Kaya this month, makakaramdam siya ng ganun sa'yo. And hopeless. Okay. Ano ba to? Okay. Yung hidden kasi to, no? Yan. Yan. Kung yung mga nagkahiwalay dito na yun nga, nagkakaroon siya ng nawawala na siya ng pag-asa sa buhay, ganyan. They feeling empty, ganyan. Nagkakaroon siya ng unclear thinking this time. No drawing the line enough. Sinasabi niya lang na, sa tingin ko dito parang sinasabi niya lang na, ay parang nagkakaroon siya ng na siguro pag kinonek ko to si Sagittarius, siguro I think hindi na, may boundary na siya, I think hindi na rin siya magre-respond, I think hindi na rin niya ako kausapin. Nagkakaroon siya ng doubt na gano'n na situation, yun parang, sabi ko sa iyo parang nandun siya sa point na na na-feel niya ngayon na malaki yung nawala sa kanya or naputulan siya ng isang daliri man yan o paa, parang nandun sa point na yun. Yun na nakita ko. Pagdating naman sa family, kasi meron tayong family, di ba? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng mga boundary connected sa mga taong connected sa'yo. Pwedeng sa kabila o sa kabila, mga ganun. O kaya naman is mga boundary situation na magaganap when it comes sa connection. Kasi sa boundary, falling apart o may mga despair, ay ganun. May mga inequality situation pala dito, no? Pagdating sa connection. Pero may family kasi lumabas no? Yan ang nakikita ko dito. Well, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Pero kung sa mga nagkahiwalay yan, no? Siya, na gusto niya kumonek sa'yo, pero napanghihinaan siya ng loob dito. Pero, siya ng emotion niya Kokonekto sa'yo. Kasi andito siya, Kokonek yan sa'yo. As in. Kumbaga, pero wag lang siya mag-doubt dito. Kasi parang nawawalan siya ng pag-asa. Baka ganito, baka ganyan. Nararamdaman mo kay Sagittarius. Taon na ako kay Sagittarius. Nararamdaman mo kay Sagittarius. Nagda-doubt siya. Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Sagittarius. Andito yung point na they love you. She, he. Basta mahal ka niya. Ganyan. Mahal ka niya, gusto ka niya, interesado naman siya sa'yo kung magkakahiwalay na kayo nito. Andun na rin naman yung point na, alam mo yung, nagkakaroon siya ng reminiscing sa mga pag-uusap niyo in the past, na nagkakaroon siya ng, nakiklik yung utak niya na ang saya. Alam mo yung saya na nararamdaman niya when it comes ganun. Masaya siya siguro. Masaya siya sa mga bagay na sinasabi mo o kaya nagiging, siguro medyo ka rin kasi, may magkamakulit or very adventurous yung isip. Kaya nandun siya sa point of happiness, no? Yun ang nakikita ko dito. Nararamdaman niya sa iyo is, yun nga, mabait ka. Kumbaga, you're the person na, ideal person. Kumbaga, nandun sa point na yon. You always giving, you always forgive, mga ganyan sitwasyon. Yan. Masaya siya pagdating sa iyo kasi andun yung reminiscing, no? Namimiss ka na rin naman niya. Syempre, kung mga mga may third party relationship sa mga nagkahiwalay, ganun din naman to. Sa mga may third party is always giving din naman. No, hindi naman nawawala o nag-fade yung love niya sa iyo sa nakikita ko dito kasi interesado pa rin naman siya sa mga bagay na meron ka, sa mga bagay na anong ginagawa mo, mga ganun. Kumbaga, hindi ba niya sabihin sa'yo, interested pa rin siya dun sa point na yun. Kasi, ikaw yung nakapagbibigay din sa kanya ng brightness. Kumbaga, na dun sa point na yun, Sa mga nagkahiwalay, ganun din Kasi gusto niya rin naman ng recovery.
Kung kayo naman is hindi naman kayo, walang third party, syempre, you always giving. Nararamdaman niya sa'yo, napaka-forgiving mo, talaga. You will shine, sinashine mo yung buhay niya. Binibigay mo yung success, love, and lahat na doon sa point na yon, no? Andun yung excitement palagi pagdating sa connection na ito. Na-excite siya palagi, nandun yung point na very charming. Talaga? Sabay ka na. Ano yung charm, kumbaga, no, pagdating sa connection na ito. Palagi mo siyang pinapatawa or palagi mo siyang napapatawa o napapangiti o napapa-excite sa connection. Tao na ako connect kay Sagittarius. Intention. Intention mo kay Sagittarius. Okay. Okay. Okay, intention niya sa iyo kung kayo is nagkahiwalay nito. Kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko sa kanya, gusto ka pa rin naman niyang makausap. Kumbaga natin yung point para sa kanya kasi hindi pa tapos ang salot. Salot, mga ganyan. Unfinished to, no? Sa nakikita ko dito sa mga nagkahiwalay ito kasi they wish pa rin naman na sana bumalik kayo sa dati. Kumbaga, bumalik yung dating pagtitinginan, dating connection, yun ang nakikita ko dito yun ang nakikita ko dito. Yun nga lang, intention niya kasi medyo lang siya, nagkakaroon lang siya siguro ng konting doubt. What if, mga ganun. Paano kung ganito, ganyan, ganun, nando sa point na yon. Kung may third party naman kayo, this month siguro is nando yung point na may mga sitwasyon na itatry niyong, hindi ko alam kung may mga adventurous ba kayo, may lakad ba, or nandun yung point na this month, siguro meron kang malalaman sa kanya, or may sasabihin ka sa kanya. Sa may mga third party to yun. O kaya is nandun yung point na baka mag-doubt ka, mag-doubt sa mga sinasabi by this month, mga ganong sitwasyon. Baka sabi mo, eto na naman siya, ayan na naman siya. May mga ganun sitwasyon. Pwede magkakaroon kayo ng mga ganun sitwasyon. And then, kung wala naman kayong third-party relationship, baka meron kayong mga traveling situation, yun na nakikita ko dito. Malayo man yan o malapit, pwedeng nandun sa point na yun, magkakaroon ng mga pagpaplano, ako nakikita. And then also, intention niya sa'yo, syempre, sa mga walang third party naman, alam mo yung kahit na merong pag-aalinlangan sa mga bagay na gusto niyang ibigay sa'yo, gusto niya parang ibigay sa'yo yung lahat. Alam mo yun? Kasi ikaw yung mundo niya. Ikaw yung tao na nakapagbibigay sa kanya para alam mo yun, mas nagiging smart at nagkakaroon siya ng confident kapag ikaw yung kausap niya, kapag ikaw yung kasama niya, mas lumalakas yung loob niya, kumbaga, na hanggang sa point na yon. Yan. Yun ang nakikita ko dito when it comes to an intention. O, diba? Panalo. San ka? Tingnan natin ang behavior o action niya sa'yo. Dismay. Behavior and action niya. Dismay. Okay, when it comes sa behavior and action niya, dismay, ang nakikita ko dito kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, meron siyang behavior and action niya, meron siyang gustong i-confess sa iyo Hindi ko alam ano. Pero may gusto siyang sabihin sa iyo. Aray ko. Ang nakikita ko rin sa kanya na behavior sa mga nagkahiwalay, nagkakaroon siya ng pagsisisi. May pinagsisisihan siya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo pero hando yung regret na nakikita ko dito and gusto niya mag-confess. Yun ang nakikita ko dito. Medyo mataas lang talaga yung ego, or medyo lang din siguro siya,
Na, alam mo yung nagpapakatatag siya pero deep inside, iba, iba yung makikita mo. Iba kasi yung, ano yung tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Ito yun. Ito siya. Yun nakita ko. Kung kayo naman is may third party relationship, no? Siguro this May, ang nakikita ko dito is may meron akong nakikita na mamamanipulate ka ng sitwasyon when it comes disconnection. Hindi ko alam in what way. Siguro aayon? Aayon ka ba? Parang nado sa, either aayon ka or susundin mo siya sa mga sinasabi niya. Yun ang nakikita ko dito. When it comes sa may mga third party. No? Aayon ka sa sitwasyon. Yun ang behavior niya. Behavior niya kasi parang may, siguro meron siya sasabihin sa'yo, na ganito, ganyan, ganon, ganyan. Pwede ba, ganyan, ganyan, pwedeng. Hindi ko alam kung magpwede ba siya ha, pero may mga ganong sitwasyon. Ako na nakikita dito. Pwedeng i-manipulate ka niya sa mga sasabihin niya sa'yo, di ba? O kaya is makokontrol ka niya sa sitwasyon by dismay. So may mga third party, vice versa. Sa mga wala namang third party, nandun yung point na intention, ay, behavior and action niya sa'yo is meron siyang hihingin sa'yo or may hihilingin siya sa'yo, maybe, or ikaw ito, vice versa. Yun ang nakikita ko dito. Or pwedeng may makapag-uusapan kayo about the situation na may mga events or parties or support man yan or may mga joy situation. Pwedeng nahando sa point na yon. Ako nakikita sa inyo. Yun. Eh, nararamdaman mo sa kanya, Sagittarius. Vice versa tayo. Nararamdaman mo, Sagittarius, sa tao na to. Okay, nararamdaman mo sa kanya, Sagittarius, sa mga nagkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, alam mo yung point na nagkaroon talaga nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, nagkaroon ng mga frustration, hindi pagkakaintindihan, mga ganun. Pagdating sa connection, nagkaroon ng mga attraction sa iba, yun nararamdaman mo. Parang madali siyang mapaniwala ng ibang tao, ba? Parang kasi handun yung attraction sa nakita ko dito. Yun. Kung kayo naman is may third party relationship, ang dismay ang nakikita ko dito, na mararamdaman mo sa kanya, wala magiging same page kayo nito. As in, sa may mga third party, parang hahayaan mo lang yung sitwasyon. Ganun. Or pwedeng babaliwalain mo siya or hayaan mo lang siya sa ginagawa niya. Parang nahandito, di ba yung behavior niya sa'yo? Parang ganun din. Nagsisame siya. Parang gagawin mo na lang yung mga dapat gawin. Mga ganun sitwasyon. Kasi you have the 10 and 12. Baka may mga gusto ka rin sabihin sa kanya, hindi ka lala magsasalita, mga ganun sitwasyon. Pag-ayon to no, sa nakita ko dito. Kung kayo naman is walang third party relationship, mararamdaman mo sa kanya this month, mararamdaman mo sa kanya yung yung excitement. Tapos parang palagi mo siyang hihintayin. Tapos nandun yung mararamdaman mo na, itong partner ko, siya, no, very responsible sa lahat. Parang may paghanga, may paghanga part, parang nandun sa point na yon. Yan, parang medyo magkakaroon ka ng confident lalo na, wow, yan yung partner ko. Parang nandun sa point na yun. Siya yun. Siya talaga yan. Parang nandun. Yun na nakikita kong energy ha. By this month. San ka? Diba? Bumilib lalo yung partner. Tingnan natin. Sa mga single Sagittarius na walang partner. Ayan.
mga single na walang partner po. Uy, meron ka oh. Sa mga single na walang partner, pwede rin kasi ito na meron na kayo nakakausap, isa hanggang dalawa. Yun nga lang siguro, medyo tinitimbang mo na lang din yung connection, ano. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Pero, there's a new love. Ako na nakikita sa inyo. Sa iba sa inyo, merong parating na bago. Pwedeng, diba sabi ko dalawa ito? Or kung may nakikiusap na kayo, may nakakausap na kayong dalawa, may darating pa na isa. Kung isa lang ang nakakausap nyo, darating yung isa. Sa nakikita ko dito. May isa pang darating. Gandara. As in. Itong tao na to, makikilala mo siya, very, very loving, devoted, gentle, ano siya, hindi siya padalos-dalos eh, itong tao na to, no? Ano siya, mahilig siya mag-analyze or mahilig siya mag-evaluate ng tao. Pero pwede itong tao na to, busy rin siya sa buhay. Kumbaga, may pinagkakabisi. Very focused and very, ano siya, meron siyang purity spirit. Kumbaga, itong tao na ito, no, sa nakita ko dito, handling yung controlling and patient na nakikita ko sa kanya. Oh, saan ka? Huwag ka lang magkakamali ng pili, ha? Sa mga single dyan. Pero may darating sa inyong love. Okay, ang dapat na maging aware siya sa situation. Awareness. The Chariot. Okay, ang need to aware when it comes, we have 9 and, okay. Ang aware mo lang siguro is the point na yung hindi ka mag-focus din sa sarili mo dito. Ganon. Yung hindi mo pagplanuhang maigi. Yung alam mo yung point na ibibigay mo yung all agad. Huwag ganon. Yun na maging aware ka. Sa nakita ko dito, no? Okay lang na mag-put effort ka, pero wag I give my all agad, no? Yun na magiging aware ka dapat sa feelings mo, ganyan, sa porket nakaramdam ka na ito na yon, ito na nga, parang ganon. Hindi ko naman sinabi na pigilan mo yung sarili mo, pero wag mo kakalimutan yung sarili mo lang din. Kasi minsan, ang mga Sagittarius kasi minsan nakakalimutan yung sarili, no? Lalo na pag may bagong dating. Alam mo yun? Yun ang nakikita ko. Basta wag mo kakalimutan yung sarili mo. Makiramdam ka rin kung itong tao na to is sakim o makasarili or basta planuhin mo siya. Magkaroon ka ng mga bagong plano. Kumbaga, mag-create ka ng bagong ikaw na doon sa point na yon, no? Bagong ikaw. Tatandaan mo, ikaw ang driver ng buhay mo. Hindi ka niya pwedeng kontrolin. Okay? Huwag ka magpapakontrol. Kung dati na-control ka, ngayon huwag ka magpapakontrol, no? Sa point na yon. And maging aware ka na lang din, syempre, is yung mga selos-selos. Alam mo yun, yung jelling-jelling, mga ganyan, yung pabago-bago yung isip, ganyan. Kaya nga sabi ko sa'yo, planuhin mo, no? Kung gusto mo ba talaga siya or hindi, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka, basta ikaw naman ang ikaw naman ang lakasan mo lang yung loob mo. Basta ikaw ang driver ng buhay mo pagdating sa love life. Tatandaan mo yun, ha? Sa nakita ko dito. Huwag mo kakalimutan na nasabihin din yung mga gusto mong mangyari o yung mga gusto mo when it comes in this connection, mga ganun. Huwag lang yung sinabi niya, go ka. Huwag ganun, no? Well, it's up to you. Nasa iyo naman yan. Arigato namaste, God bless.